Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ano mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 3 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Stay tuned now for Radio Mindanao. Howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Tayo ay malusog, humihinga. Ayan, buhay pa ibig sabihin mga kaibigan. At malusog na malusog ang pangatawan. Welcome sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Dito po yan sa malakas na himpilan dito sa lungsod ng Zamboanga, ang RBND Triple X. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Diaz. Samahan niyo kami hanggang alas 3 ng hapon sa isipang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Pagpamanin po ninyo mga kaibigan, siguro mamaya konti at or medyo busy lang ang ating anchorman na si Alan Zinto. Baka mamaya makapili natin siya kaya masyadong busy po ang inyong regular host, ang ating anchorman mga kaibigan, dahil kailangan matapos sa araw na ito. But anyway, don't you worry, ito po ang inyong ganyang kahalili mga kaibigan. Na kahit pa paano ay makakaraos din tayo hanggang isang oras ng mga chismis, mga balita. Kayo rin kung di kayo maniwala sa mga chismis namin dito. But anyway, walang sapilitan. Okay, dito po sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po sa inyong lahat. Salam doang kaniko tatanan doon mga taon mga reang. Para kita niyo ang mga waktu ini. Diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyan tanan mga kaigsunan. Unsa may adtong balita diha, unsa may adtong nahuna-hunaan karong adlaw gikan sa buntag hantod karong mga orasa, unsa may atong nahuna-hunahan. Naabatay pagkaon diha, naabatay mga merienda unya, naabay mga kalihukan nga dapat natong bantayan, i-report sa atong pulis, sa atong otoridad. Hindi po pwedeng Pilipino. O naalamag ang kining pahuay-huay lang diha. Ay mga Chinese player. Murag naman ko'y madungog sa akong headphone nga istorya-istorya kini Raymond. Unsa man istorya-istorya diri sa akong headphone? Ha? Wala na. Naalang yapon. Naay nga gamay nga tao din sa akong headphone nga istorya-istorya ba? Ay nago. But anyway, salam doang kaning katantan, mga tuan, mga reang. Wow, kita niyo mga Interview sa Israel. Sige lang, pero hindi na siya madungog sa gawas, no? Di man po kay magugagong nga po nila, di ba po mga dungog sa gawas, mga kisuna na
Ano way, naalang ko mo lang nagdungog ng gamay-gamay ang tao nga tingog-tingog ba? Story ang mga tingalan niyo. Kaya na kung saan inquiry diyan sa Senado mga kaigsunan. But anyway, siguro wala na. Okay. But anyway, ang oras pa natin mga kaibigan ay ganap ng 7 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Uy, kumusta mo muli ang mga kaigsunan? Kamu ba naalang gihapon sa inyong maayong panghuna-huna niya? Oo. Sige, huwag padayon ta dihan sa Bongga del Sur. Maayong hapon kaninyong tanan. O naglan, may lapas mandano diha muna sa Bongga, Sibugay Province. Maayong hapon kaninyong tanan diha. Labi na jud diha sa akong yutang na tawang del Espayo. Kumusta mo diha? Nagkaon lang gihapon silang kamanting pastilan. Ang kamanting lamigay na, ano? Huwag kag buntag, dugay kayo kang gutumon. Kay kamanding lagi mo, pinag-inom ni mong tubig mo, alsanas diyan. Sambuanga del Sur, pastilan kusog yun diyan Sambuanga del Sur mga kaigsunan. Ang atong signal sa RPN, kusog diyan ang atong radio station diyan mga kaigsunan. O gadaghan kayong nagpaminaw sa atong tulumanon kining Radio Mindanao. Ilabi na jud, lipay na jud sila diyan sa Sambuanga del Norte. Pastilan nga kusog kayo ang atong stasyon diyan. Diyan sa Triple SB, ay nako, sige sila paminaw sa atong tulumanon. Sige, gikan sa atong istasyon, gikan sa buntag, hantod magabi. Dinhil daw sila naminaw, ilabi na dyan atong tulumanon. Kinang Radio Mindanao. Ay nako, aligri na gani diyan sa kuwano. Diyan sa Basilan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga Basilenyos. Naway mapayapa po at mumusbong po ang ating kaunlaran dyan sa Basilan. Nako, lalong umuunlad ngayon. Ang probensya ng Sulu, mga tausog. Salam doon kanyo katatan doon na yan. Mauna kita niyo mga wag doon biya mga mga parkalan na to si mga improvement din doon, mga project na to rin doon hayan. Biya mga kimuan na to. Limantop na tawagan, amuin lang na biyahan, kimusog na to. Pasalan sin governor na to yan, nag-ino-ino. Tawagan, amuin, nag-ayo na. Kato tanong kataan doon na supaya kita nyo rin doon na yan, suman ng sanang naman, amoin maigi mga parkala, amoin mga pag-buno-buno din doon na yan. At syempre doon sa tawi-tawi mga kaibigan, talagang malakas pa rin tayo diyan. Talagang malakas pa rin diyan sa tawi-tawi mga kaibigan. Kumusta po kayo diyan sa tawi-tawi? And then, narinig po tayo dyan sa Sabah, Malaysia. Mayroong mga nagtitext sa atin mga kaibigan dyan sa Sabah, Malaysia. Mga Jumaharis family. At sino pa? Mga Ismail family. Danineng, mauna kita rin unahan doon sa Sabah, Malaysia. Gayaw ninyo kalimti mga kaigsunan ang atong regional newspaper, ang Mindanao Examiner. Ang sirkulasyon ni mga kaigsunan dito na maabot gani dito sa ARMM, Eastern Mindanao, Western Mindanao, Cebu o Manila mga kaigsunan. Dali na kainin siya mahurot. Dali na kayong mahurot mga kaigsunan, kining atong regional newspaper, ang Mindanao Examiner, magpa-advertise na mo diri mga kaigsunan. Di ba? Dati panahon nga, masuroy-suroy ko doon sa inyong mga lugar, matagog ninyong mga flyers, kung saan o pila ang pagpa-advertise din sa kining
atong regional newspaper kining Mindanao Examiner. Apil na diri ang advertise po mo diri sa tuang tulumonon kining Radio Mindanao. Barado na kayo mga isunan, di ba? Wow ka na. Ang oras po natin mga kaibigan ay 12 minutes after alas 2 sa kahaponon. Makabibihag ng kahaponon. Bisag kining murag dulom-dulom gamay ang atong kalibutan. Apan init-init lang gihapon mga kaigsunan. Di ba? Pero makabibihag lang gihapon ang atong kahaponon. Sa may atong merienda karong hapunan nga gipreparar sa atong mga misis, sa atong mga siinday o kinsa ba diyan nagluto sa kusina, panlagi ang uban natis dito ang sir ang among merienda unya balanghoy. Ay kalamian ano. O diya sa ipil dahan kay naminaw dato diya sa ipil mayong hapon kaninyong tanan diha. Katong mga wala sila ng sayaw noon say pitch karon naay kalendaryo kining Mindanao Examiner mga kaigsunan naay kalendaryo pastilan unya gusto mo mga health tips ay nako nagyapon mugaon tag mga malunggay mga kaigsunan mugaon tag mga saging na dere aron nga kita himsog ang atong lawas kay kanilagi ang atong puhunan mao man ang kahimsog sa atong lawas. Alam mga kaigsunan diha gani sa diyan sa diyan sa kanang baybayon bidawng sa diyan sa Amerikano. Allah nanghadlok mga mangingisda diha kay naaman daw murag kanang parang may ingay-ingay dyan sa ilalim ng dagat mga kaibigan at hindi nila malaman kung anong ingayan. Kasunod po yung paglindol doon sa Surigao kung saan marami pong ang medyo yung lindol nga nabanggit natin doon sa Surigao. Kasunod po niyan ay mayroong silang mga mangingisda dyan sa mga tabing dagat ay nakaramdam po o nakarinig ng medyo ingay sa ilalim ng dagat. Ano kaya yan? Malalaman din natin yan sa isa sa mga araw nito kung ano ang kababalaghan diyan sa karagatan diyan sa dalampasigan ng Manikaan mga kaibigan. Magkaroon po tayo ng kapayapaan mga kaibigan sa ating chismis dito sa ating palatuntunan. Sabi nga medyo sana ay makamtan natin yung inaasam-asam nating kapayapaan. Now itong Joint Ceasefire ay makakabago daw sa desisyon ni Duterte sa mga National Democratic fans na pag-uusap ayong kay Velio. Nako. Naniniwala pa rin ang ating gobyerno na bilateral ceasefire agreement lamang ang posibleng makapagpabago sa isip ni Pangulong Rodrigo Duterte na para ibalik ang kinansilan nitong peace talks sa CPP, NPA, NDF. Hindi naman pwede silang makapag-usap tungkol sa kapayapaan kung walang ceasefire. Saka na magkaubusan ng lahat, saka magkaroon ng usaping pangkapayapaan, di ba? Now, sinabi ni ayon kay Level Secretary at Government Chief Negotiator na si Sylvester Bello III, hindi talaga maitutuloy ang peace talks kung walang kung hanggang unilateral ceasefire lang ang maidaglara dahil wala daw itong definition of terms
So, yun ang mga kaibigan, no? Yun ang sinabi ni Level Secretary at Government Chief Negotiator itong si Silvestre Bello III. Now, yun na nga, ayon kay Bello, walang parameter sa ilalim ng unilateral ceasefire kaya mahirap ang monitoring at pagpapanagot sa lalabag nito. Pero sa kabila naman ay iginiit po ni Bello na nais talaga ng Pangulo na makamit ang kapayapaan sa panahon ng kanyang termino. Oo nga naman mga kaibigan, kasi sa panahon na ganito, na palagi nang mayroong away, mayroong gulo, ang dami nating problema. Ang dami nating problema mga kaibigan. So, kailangan yung inaasam-asam nating kapayapaan ay sana makamtan natin ng gobyerno at ng NPA at sino pa mang mga ibang mga grupo na kumakalaban sa ating pamahalaan. Sana ay magkaisa po tayo upang makamtan natin yung matagal-tagal na nating inaasam-asam na kapayapaan. Talagang ika nga parang palos daw ang kapayapaan dahil mahirap hulihin. Mahirap ba hulihin ang kapayapaan? Nasa sa atin yan mga kaibigan, di ba? Kaya siguro ay umpisahan na po natin mga kaibigan. Pagdasal natin ng bawat isa na sana ay magkaroon ng kapayapaan. Tako? Diba? Yung mga kabataan natin, lipay na kayon sila magsunod kay musulod o sila sundalo, piling Philippine Constabulary. Pero di man sugot, di man sangayon si FBR mga kaigsunan. Allah, unsa man sila. Hindi daw sangayon si dating Pangulong Pedro Ramos sa planong pagbabalik ng Philippine Constabulary or PC. Allah. Now, itong PC mga kaibigan ay membro po ito. Ay kasapi po ito ng Armed Forces of the Philippines. Now, sinabi pa niya na hindi daw practical na practical pa para muling ibalik ang PC. Anya na natapos ng misyon ng PC sa bansa kaya hindi na dapat ito ibalik pa. Hindi na ito daw dapat na ibalik pa. Now, yun na nga, magugunitan po natin na kinukonsidera po ni Pangulong Rodrigo Duterte na buhayin ng PC para makatulong sa kampanya ng illegal na droga. Ay, marami pong gastubisin dyan mga kaibigan. Sa pag-training lang, pagre-recruit ng mga bagong membro po ng Philippines Constabulary ay matagal po yan mga kaibigan. Kaya si FBR ay hindi sangayon itong ibalik ang Philippine Constabulary dahil tapos na daw. Tapos na yung tawag nito, yung trabaho. Tapos na yung trabaho ng Philippine Constabulary at yung mission nito sa bansa. Kaya hindi na dapat ito ibalik pa ayon kay FBR. Okay mga kaibigan, ang oras pa natin ay 21 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. At kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio
Mindanao. Doon na lupansog sa lamduang kanigutatan na hayang naman mga rayang. Especially Governor na do, Governor Toto Tan, Evans and family niya. Of course, salam doon sa doon kan pagtawagon Sir Al Ipapang. Yung dati nating gobernador noon, yung tatay ni Governor Toto Tan, si Sakuro Tan mga kaibigan. At kilalang-kilala po natin diyan. At kahit na ay nasa private citizen na po siya, ay hindi pa rin hininto ang kanyang pagtulong para sa kababayan natin dyan sa Sulu Province. May bago po tayong group commander ng Civil Relation Group, CRSAFP, yung Port Civil Relation Group. Dito sa West Midcom si Colonel Velasco. Sir, magandang hapon po sa inyo. Kumusta ba kayo? Ano yan Marines. Kilalang-kilala po natin yan. Bayan ng mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 25 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay nako, itong mga illegal gambling mga kaibigan, mga pinagbabawal na mga gambling. Ay nako. At ang implementasyon po nito ay ang full swing implementasyon po ng anti-illegal gambling operations ay inaasahan na po sa Marso. Ayan, nakatagdang daw ilunsad ang ngayong pararating na buwan ng Marso ang full swing implementasyon ng anti-illegal gambling operations. Inihintay na lang daw umano nila ang direktiba or memorandum mula sa National Headquarters patungkol sa guidelines na turang kampanya bago isagawa ang mga police operations sa mga nasa sakupang lugar. Alam niyo mga kaibigan, itong illegal gambling. Talagang kuminsan dito tayo nagkanda hirap. Mahirap na nga, magsugal pa. Iba man yun, may ato nila nga, ay, makadawad ganin sila, makakatiganin sila mga usagatos, ato sa aning
isugal sa nato ning brada dia unsa ba ha ato sa ning taya sa sabong unsa bang mga kuan dia para inuguli nato basig ang taon mo daog ay pastilan na pildi man. Panay pamalit og bugas. Pagabot sa balay, pati ranay ng kaldero nga nung wala man ka nagluto. Inday. Misis, nga sa man pagluluto na itong wala may bugas. Asa man mong kurutan mo be? Wala. Napildi mo sa sabong. Napildi sa sugal mga kaigsunan na mauna. Nga pobre pa. Mas labaw ng mapobre na jod. Diba? Mas labaw ng mapobre na jod. Ala. Now, ikangang kinakailangan daw ng manong mahigpit na bigyang atensyon ang mga listahan ng mga sangkot sa illegal gambling gaano man kaliit o kalaki sa pamagitan ng Oplan Tokhang. Ay nagawa. Sa bagay mga kaibigan ay madali naman. Madali yung naturang operasyon kaysa anti-illegal drugs operation dahil wala itong umanong tendency na manlaban ang mga sangkot dito dahil hindi naman nagdadala ng sandata minsan itong mga sugarol. Pero may mga ibang nang nagdadala ng sugarol. Samantala mga kaibigan ay magpakilala muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Diplex Zamboanga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan na mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30 ng hapon. Mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Paano mga kaibigan, sa ating mga chismis pa rin, marami pong mga nangamba kung ang biyahe daw ng mga bus dito sa lungsod ng Zamboanga. Pero baka daw hindi mo na matuloy. Pero ayon sa kanila, tuloy pa rin daw. Tuloy pa rin ang biyahe ng mga bus dito sa Zamboanga sa kabila ng strafing incident. Normal pa rin. Normal pa rin ang mga biyahe ng mga bus sa iba't ibang probinsya sa may integrated bus terminal sa lungsod ng Zamboanga matapos po yung nangyaring Valentine's Day strafing diyan sa Barangay Muti. Diyan sa Barangay Muti mga kaibigan. Ito ang inihayag ng administrador ng Integrated Bus Terminal ng Zamboanga matapos ang nangyaring insidente ng pananambang sa isang unit ng isang malaki at kilalang bus company kagabi. Now,
kung at pong matatandaan ano po, no, tinambangan ng mga di kilalang armadong tao ang isang bus habang ito ay bumibiyahe papuntang Pagadian na niraktakan ng tao ng pusil na kinasugat po ng 8 mula doon sa kanilang pasahero na 35 mga pasahero na nakasakay po sa naturang bus na yan. Alam niyo mga kaibigan, sa ating chismis pa rin, medyo nagdudulot po ng saya. Yung pagbisita ni Pangulong Duterte sa Surigao City. Yung medyo sumayaw po yung mga kababayan natin dyan sa Surigao City. Yung tinamaan yung biktima ng lindol mga kaibigan. So yung presensya lang ng ating Pangulong Duterte sa Surigao City ay nagdulot ng saya sa mga biktima ng lindol. Personal po na namahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Surigao City si Pangulong Rodrigo Duterte. At kanya po itong hinarap at nakihalubilo ang Pangulo sa mga biktima ng lindol at taos puso pong pinabot sa mga ito ang kanyang kalungkutan sa nangyaring trahedya. Alam mo, mayroon pa rin mga pabiro. Mayroon pa rin mga pabiro ang ating presidente sa kanyang talumpati. Now, sinuklian naman ito ng halakhak, di ba? Ng mga nakikinig na mga biktima ng lindol. Oo nga naman, di ba? Ay natatakot ka na nga, baka magganig muli, maglindol muli. Kaya tumawa naman ng konti. Kaya pinasaya sila ni Pangulong Duterte habang ito ay nagtalumpati sa kanila. Sabi pa ng ating Pangulo, nais talaga niyang magtungo agad sa Surigao nung nalaman po niya ang insidente, pero hindi naman daw kagad makalapag ang helicopter sa lugar na yon. And sinisiguro po ni Duterte na lahat ng mga biktima at maging ang mga kamag-anak ng mga nasawi ay bibigyan ng tulong ng pamahalaan. Yan po ang presidente, di ba? Pahayag ng Pangulo na siya ay naawa sa mga naging biktima at ang kanyang puso ay nasa mga namatay sa lindol. Mga kaibigan, isa daw ang aktibong bulkan at fault line sa Camarines Sur. May monitor po ng PMOX. Ito po ay kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PMOX na plano po nilang magtayo ng remote station sa ilang bahagi ng Camarines Sur na magmumonitor sa ilang aktibong bulkan na pwedeng magdala ng panganib sakaling magkaroon po ng mga pag-iyanig. Ay nako, ano ba yan? Di ba? Now,
itong mga sinabi po nitong isa sa tinutukan nila ang paglalagay ng mga monitoring device sa bahagi ng lungsod ng Iriga kung saan matatagpuan ang Asug Volcano at ang Mount Isarog na sakop ng ilang bayan ng Camarines Zoo. Ha? Ay nako, kanang bitong maglinog bitaw pastilan. Bisag kinsang mga santo mo. Ha? Tawgon na to. Mo katawa lang gihapon na din pero bitaw nung maghadlong ng lindol oy. Pero adong manghinaot nga wala ay mahitabong lindol na may lindol na ilinog pero dili kayo disastrous ba. Ug pananglit nga di na jud na kinahanglan nga kita diyan sa balay pirmi nato i-training ang atong mga anak ang atong mga asawa diha, miyembro sa pamilya nga ato silang i-training ug pananglit maglino gani unsa may adong buhaton na kay usahay ang uban mataranta ba dagan dito nagaglinog bitaw unsay mga kasulay man naglinog usahay malipong tano tabanan dito Miss Basilan naglinog bitaw nalipong ko ala kamang kun pengos gawas. Oras po natin mga kaibigan ay 20 minutes na lamang po bago sabid ang alas 3 ng hapon. Nako, ang local government unit, sabi ng LGUs, dapat daw pakilusin at patulungin sa gera kontra illegal na sugal. Sabi po ng isang kongresista. Oo nga naman, dapat yung mga pakilusin. Kailangan daw pakilusin ang mga local government units o LGUs sa paglaban sa illegal na sugal. May mga maliit po tayong pasugalan dyan sa mga liblib na lugar, sa mga barangay, sa mga munisipyo natin. Ay dapat tulungan po natin ang ating otoridad upang ma-control itong mga illegal na pasugalan sa inyong komunidad. Kaugnay po ng balita na yan ay nirekomenda po ni Buhay Party List Representative Lito Atienza kay Pangulong Rodrigo Duterte na magbigay ng marching order sa Department of Interior and Local Government o DILG para pakilusin ang mga LGUs para sa usapin na ito. Sabagay, sabi pa nga na, sabi ng kongresista na malabong magtagumpay umano ang Philippine National Police sa idineklarang giyera kontra illegal na sugal kung hindi rin naman tutulong ang mga LGUs. Oo nga naman, dapat ay magtulungan po tayo, di ba? Magtulungan po tayo, tulungan natin yung otoridad upang tayong mga mayor, mga barangay, tayong mga mayor, akala mo mayor din ako, mga barangay natin, officials at mga mayor natin diyan, ay tulungan po natin ang ating kapulisan o sinumang naatasan na hulihin itong mga sangkot sa mga illegal na pasugalan. Batay raw sa
kanyang karanasan bilang alkalde ng lungsod ng Maynila, kritikal ang tulong at pagkilos ng LGU sa pagsupil ng illegal na sugal katulad na lamang umano ng weteng. Now, yun na mga kaibigan, dapat ay ikangang pakilusin na ang lahat ng LGUs mga kaibigan, tutulong sa ating kumpanya laban sa illegal na pasugalan. Ito rin ay kinumpirma po ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na mayroon na silang inihandang campaign plan para sa illegal gambling gaya ng pinatupad nila sa Upland Double Barrel sa kumpanya kontra droga. Ito ay parang Upland Tokhang. Ipapatupad daw ito versus illegal gambling. Ito po ang kinumpirma ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na mayroon na daw silang naghahandang campaign plan laban dito sa illegal gambling. Tulad ng pinatupad nila noon, itong Upland Double Barrel sa kampanya kontra droga. Now, sa nabanggit o nasa nasabing campaign plan, gagamitin nila nito ng tinaguriang upper barrel kung saan target ang mga high-value target gaya ng mga financier or gambling lords at sa lower barrel target dito ang mga nasa street level. Now, sinabi din ni De La Rosa na magkaroon din ng Upland Tokhang sa kanilang kampanya laban sa illegal na pasugalan. Ayan, mabuti mga kaibigan. Dapat lang ay medyo hindi man lang ikangang maalis itong illegal gambling ay ma-minimize naman sana. O kaya sana ay pagdasal po natin na talagang wala na itong illegal gambling dito sa ating bansa. Isa rin yan na nagpapahirap sa atin. Kumakailan lang mga kaibigan nung isang araw yung relief goods dyan, yung mga sundalo po natin sa paghatid ng mga tulong, mga relief goods dyan sa Surigao ay may mga ibang mamaya naman natin na pinagdudahang mga miyembro po ng NPA ang umatake sa ating mga sundalo na naghahakot po ng mga relief goods dyan sa mamayan ng Surigao. Pero sundalo nga sundalo nga, hindi natakot, hindi daw sila patitinag sa atake ng NPA ayon po sa palasyo na nako. Oo nga naman, sundalo matapang. Hindi umano, patitinag ang Armed Forces of the Philippines or AFP sa humanitarian assistance at disaster relief operations sa Surigao sa kabila ng pag-atake ng New People's Army o NPA sa Barangay Linunggaman, Surigao del Norte. Oo nga naman, mga kababayan po nating mga NPA. Di ba nung isang araw nagdeklara po kayo ng tigil putukan diyan sa Surigao dahil pagbigyan natin daan ng mga tulong na manggagaling sa ibang mga probinsya na may mga kasamang sundalo at di umano bigla daw kayong
inatake ninyo ang isang convoy ng mga sundalo at mga mamayan po natin diyan, pinaputukan po ninyo. Ano ba kuya? Kayo ba ay sincero sa inyong sinasabi? So, ito na nga, yung relief operation ng ating Armed Forces of the Philippines ay dyan sa Surigao, hindi daw sila patitinag sa atake ng NPA. Ito po ang sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang ginawang pag-atake ng NPA kagabi. Nung isang gabi, nung isang gabi ay malinaw na paglabag sa sarili nilang ceasefire declaration. Matapos yung 6.7 magnitude earthquake sa Surigao del Norte. Sila nga tigil mo ng putukan, ceasefire muna tayo. Dahil pagigyan po natin ng ang ating mga sundalo at iba pang mga kababayan po natin na nais tumulong o magdala ng kanilang mga relief goods dyan sa Surigao na ikangang tinamaan po ng 6.7 magnitude earthquake. Alinan, Surigao del Norte. Pero anong ginawa po nila ay ewan ko, basta pinaputukan po nila ang convoy ng mga sundalo at mga mamayan, mga sibilyan po natin na nagdadala po ng mga relief goods dyan sa Surigao. Ayon kay Abella, mas mabuti sanang makibahagi ang NPA sa conference building activities kaysa kumpirmahin ang terrorist status na tinatawag sa kanila ni Pangulong tinawag sa kanila ni Pangulong Duterte. Kung ganyan sila, palagi nilang gumagawa po sila ng imbes na tulungan po nila ang ating mamayan dyan sa Surigao, ay iba naman ang kanilang ginawa. Imbes na tumulong sila, mangalap din sila ng mga kanilang ikangang relief goods. Mabigay sila, tumulong sila, di ba? Tumulong sila sa ating mga sundalo, sa ating mga mamayan dyan, sa pag-distribute ng mga relief goods. Yan ang maganda, di ba? Yan ang mayroong ideolohiya. Kaya kung palagi kayong ganyan, di ba? So, tama naman yung turing sa inyo nitong ating Pangulong Duterte na kayo ay mga terorista. Now, iginiit naman ni Abella na hindi makakasagabal sa relief operations ng AFP at mga kinaukulang ahensya sa mga biktima ng lindol ang karahasan ng NPA. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng siyam na sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Uy, chismis natin mga kaibigan. Now, dyan sa inyo, may mga minor de edad po tayo. Lalo na po yung Valentine's Day, no? Ay nago. Hindi po sila doon sa Iloilo mga kaibigan, umabot po sa mahigit 5 dosenang magkapareha ang hindi daw pinayagan na makapasok sa mga lodging house. Ayan. Oo nga naman. Yung dyan sa Iloilo po, no, sa araw ng mga puso nung isang araw. At ang mga naturang mga magkapareha ay pawang minor de edad o kaya ay
may kasamang mga menor de edad. Halimbawa, ang lalaki ay 50, ay yung kasama na ay 14, ang babae 14, ay hindi pinayagan pasok sa lodging house. Oo nga naman, sabi nga ng isa anong gagawin ninyo sa lodging house? Anong gagawin ninyo sa hotel? Ay magdasal lang kami, kaya naman nung sama nang iniisip ninyo. So, yun na nga mga kaibigan, kaugnan yan ang hakbang na daw yan ay, ang hakbangin na yan ay kasunod ng naipasang ordinansa ng Iloilo City Council kung saan mahigpit na pinagbabawalan ang mga minor de edad na mag-check-in sa motel at lodging houses. Sabagay maganda yan mga kaibigan. Sabagay maganda yan dahil para maiwasan po natin yung teenage pregnant ba yun? Teenage pregnancy. Anak ko, 14 pa lang yan buntis na. Marunong na makipag ay isang dahilan dyan masisipo natin ay yung social media. Nandiriyan po lahat lang ng mga yung iba kasi hindi sa kakulangan ng edukasyon. Sinisilip nila yung mga hindi dapat makita na ng mga kabataan po natin at nakikita mo na lalo yung mga skandalo ano ba dyan. Yan na. Social media marami mga kaibigan. So buti sana dito sa atin ay mayroon din ganyan. Pagbawalan ng mga minor de edad na makipag-check-in sa mga hotel, motels at mga lodging houses. Ay naku mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Naku, sa ngalan po ng ating anchorman si Sir Al Zinto. Hanggang ngayon ay busy po mga kaibigan. Kailangan matapos po ang trabaho ng kanyang ginagawa ngayon. So, ganun pa man ay sa ngalan po ng ating station manager na si Philip A. Of course, ang ating technical director sa hapong ito, si Raymond. At mga kaibigan po natin, mga kasama natin dyan sa Transmitter side. Of course, ang ating Blue Boy. Nandito mga kaibigan. At syempre, sa alam po ng mga nakikinig sa mga oras na ito, maraming salamat sa inyo at walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa, na sabing maraming salamat and may God bless us always. We love you and take care.